Isang mapanghas at malawakang hakbang militar ang isinagawa ng India noong ika-7 ng Mayo sa ilalim ng codename na Operation Sinindhur. Ito ay bilang tugon sa isang marahas na pag-atake ng teroristang grupo na nakabase sa Pakistan na naganap noong Abril 22 sa Indian-administered Kashmir. Ang nasabing pag-atake ay kumitil ng maraming buhay at nag-udyok sa gobyerno ng India na magsagawa ng matinding hakbangin bilang bahagi ng kanilang pangakong tugon sa terorismo. Sa loob lamang ng 2 linggo mula nang magbanta ng paghihiganti, tuluyang tumugon ng India sa pamamagitan ng isang air campaign na tinuturing na isa sa mga pinakamalalaki at pinaka-agresibong operasyon kontra Pakistan sa loob ng 3 dekada. Ayon sa mga opisyal ng Indian Air Force, inatayang nasa 80 hanggang 70 sasakyang panghimpapawid ang ginamit sa operasyon. Kabilang sa mga ito ang mga Rafale fighter jets na may dalang mga modernong missile systems tulad ng Scalp cruise missiles at mga Hammer glide bombs. Isinama rin sa operasyon ang mga BrahMos supersonic cruise missiles, isang highly advanced at indigenous weapon system ng India na kilala sa bilis at precision. Ayon pa sa ulat, ginamit din ang Sky Striker loitering munitions upang tiyaking ang bawat target ay masisira sa tumpak at pinakakritikal na bahagi nito. Ang pangunahing layunin ng Operation Sinindhur ay ang pagbuwag sa 9 na kampo ng mga terorista na nakapaloob sa teritoryo ng Pakistan. Ang mga kampong ito ay umano'y konektado sa mga kilalang extremist organizations gaya ng Jaish-e-Mohammed na matagal nang inaakusahan ng India na may direktang suporta mula sa Pakistani intelligence services. Sa mga isinagawang strike, matagumpay na na-neutralize ang lahat ng target na kampo at napinsala ang estratehikong lakas ng mga grupong terorista sa rehiyon. Ang epekto nito sa proxy network ng Pakistan ay tinuturing na napakalawak, kung saan ilang lider ng mga militanteng grupo ang nasawi sa operasyon. Mas lalong nag-init ang tensyon nang lumabas ang mga larawan at ulat mula sa ginanap na libing ng mga nasawi sa operasyon. Dito, malinaw na nakunan ng larawan ang ilang matataas na opisyal mula sa militar at gobyerno ng Pakistan na nakatayo sa tabi ng isang kilalang terorista, si Hafiz Abdul Rauf. Si Hafiz ay tinuturing na isang global terrorist at kasalukuyang wanted ng Estados Unidos dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay ng mahigit 160 katao, kabilang na ang ilang mga mamamayang Amerikano. Ang kanyang presensya sa gitna ng mga opisyal ng Pakistan ay nagdulot ng panibagong kontrobersya at nagpatibay sa mga paratang na ang Pakistan ay patuloy na nagbibigay proteksyon sa mga ekstremistang grupo. Sa gitna ng pandaigdigang pagkondena, tila hindi itinanggi ng kasalukuyang Defense Minister ng Pakistan ang matagal ng ugnayan ng kanilang bansa sa mga militanteng grupo. Sa isang panayam, tahasang sinabi ng opisyal na ang Pakistan ay nagsilbing frontliner sa tinatawag niyang dirty work ng Estados Unidos at mga kanluraning bansa noong panahon ng Cold War at pagkatapos ng 9/11. Anya, ang kanilang bansa ay ginamit umano bilang pangunahing taga-suporta sa mga operasyon kontra Soviet Union at kalaunan ay sa tinatawag na War on Terror. Bagamat tinawag niyang isang pagkakamali, tila hindi niya direktang pinangakuan ang publiko na ititigil na ng kanilang pamahalaan ang ugnayan sa mga extremist entities. Sa kabila ng pag-ako sa nakaraan, nananatiling malaking palaisipan para sa international community kung bakit hanggang ngayon ay tila malaya pa ring nakakikilos ang mga itinuturing na terorista sa loob mismo ng sistema ng Pakistan. Ang presensya ni Hafiz Abdul Rauf sa isang seremonyang militar kung saan ang mga uniformadong sundalo ay kitang-kitang nakikisalo sa panalangin kasama siya ay nagpapatunay sa umano'y institutionalized na koneksyon ng Estado sa mga extremist elements. Ang ganitong uri ng pagtrato sa mga terorista ay hindi lamang banta sa seguridad ng India, kundi sa buong rehiyon ng South Asia. Habang ang mga pamahalaang kanluranin ay patuloy na nananawagan sa Pakistan na putulin na ang uglayan nito sa mga grupong terorista, ila nagiging mas lantad ang suporta ng ilang sektor ng gobyerno nito sa mga personalidad na may kasaysayan ng karahasan. Sa kabila ng pahayag ng kanilang defense minister na tapos na ang giyera laban sa Soviet Union,
at natapos na rin ang post-9/11 era, nananatiling aktibo at may impluensya ang ilang extremist networks sa bansa. Isa itong malakas na argumento ng India sa kanilang paninindigang ang operasyon nilang militar ay hindi lamang simpleng pang-atake, kundi bahagi ng pandaigdigang kampanya laban sa terorismo. Ang Operasyon Sinindur ay hindi lamang isang aksyong militar, isa itong diplomatic statement, isang matinding mensahe sa mga bansang patuloy na nagpapahintulot sa paglaganap ng terorismo. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang nuclear-armed nations, ang pandaigdigang komunidad ay nananabik sa kasagutan hanggang kailan pahihintulutan ng mundo ang ganitong uri ng proxy terorismo sa rehiyong puno na ng alipan at kasaysayan ng digmaan. Sa ngayon, malinaw lamang na ang India ay handang lumaban hindi lamang sa mga grupong armadong ilegal, kundi sa buong sistema na nagpapalakas at kumukupkop sa mga ito. Matapos ang matagumpay na operasyon ng India laban sa mga kampo ng terorista sa Pakistan, lumawak pa ang opensiba ng New Delhi patungo sa mas malalim na bahagi ng military infrastructure ng Islamabad. Sa ikalawang yugto ng air campaign, inasinta ng India ang mga kritikal na sistema ng air defense na itinayo ng Pakistan gamit ang mga kagamitang galing China. Sa mga isinagawang precision strikes ng India, isa sa mga pangunahing nawasak ay ang HQ-9 at HQ-16 air defense systems ng Chinese origin, mga sistemang dinisenyo upang gayahin ang Russian S-300 at S-400 platforms. Gayunman, sa kabila ng inaasahang pagiging state-of-the-art ng mga ito, napatunayang walang kalaban-laban ang mga ito sa mga missile attack ng India. Ang mga nasabing sistema ay inilagay sa mga strategic locations sa loob ng Pakistan, kabilang ang Lahore, Chaklala at Sialkot. Ngunit ayon sa mga ulat, sa bawat lokasyong ito, matagumpay na na-neutralize ng mga Indian fighter jets at missile systems ang Chinese air defenses na halos walang anumang naitalang resistance. Ang eksaktong paraan kung paano na-bypass ng India ang mga ito ay hindi pa lubos na malinaw sa publiko. Ngunit ang kanilang pagkabigo ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon sa larangan ng defense industry. Ang mga pagkukulang na ito ay may dalang malalalim na epekto hindi lamang sa taktikal na level kundi sa reputasyong pandaigdig. Itinuturing ng maraming eksperto ang mga Chinese air defense systems bilang cheaper copies ng kanilang Russian counterparts. Bagamat nagtataglay ng teknolohikal na pagkakahilintulad sa disenyo, tila kulang sa real-world performance ang mga ito. Ang kabiguang pigilan ang malawakang precision strikes ng India ay isang malinaw na patunay ng kanilang limitasyon. Dahil dito, muling nabuksan ang debate hinggil sa pagiging epektibo ng mga kagamitang militar ng China sa totoong digmaan. Bagay na matagal nang pinagdududahan ng mga eksperto sa larangan ng geopolitics at defense intelligence. Kasunod ng pagsira ng India sa air defense networks ng Pakistan, isiniwalat rin ang pagkabigo ng isa pang mahalagang bahagi ng arsenal ng China, ang PL-15 missile. Ginamit ng Pakistan ang Chinese-made PL-15 missiles sa pagsubok na sagutin ang opensiba ng India, ngunit walang matagumpay na strike ang naitala. Ayon sa mga nakalap na ulat, halos lahat ng missile na ito ay na-intercept ng Indian Air Defense Systems o kaya na may kusang bumagsak sa lupa na hindi sumabog. Sa ilang pagkakataon, ang mismong missile body, kabilang ang rear section at guidance system, ay narecover ng mga autoridad ng India sa halos buo pang kondisyon. Ang pagkakabawi sa mga missile wreckage ay isang malaking panalo para sa intelligence community ng India. Ang mga bahagi ng missile na hindi sumabog ay nagbigay ng oportunidad para sa malalimang pagsusuri sa disenyo, kapasidad at kahinaan ng mga Chinese missile systems. Ayon sa mga analyst, ang impormasyon mula sa mga recovered missile fragments ay maaaring gamitin upang makabuo ng mas epektibong countermeasures laban sa parehong modelo ng armas, at maaaring magresulta pa sa pag-upgrade ng mga air defense doctrines ng India. Sa kabilang banda, ang insidenteng ito ay isang napakalaking dagok para sa Chinese defense industry.
Sa merkado ng armas, ang reputasyon ng isang supplier ay nakabatay sa real-world performance ng kanilang produkto. Sa pagkakataong ito, ang kabiguang gumana ng PL-15 missiles at HQ series air defenses sa panahon ng aktual na combat ay nagbibigay ng matinding dahilan para sa mga bansang dating tumitingin sa China bilang alternatibong supplier na pag-isipang mabuti ang kanilang desisyon. Ang mga larawan ng bumagsak ngunit hindi sumabog na missiles ay lumaganap sa social media at defense news outlets sa buong mundo. Mga imaheng hindi kailanmang gugustuhin ng isang arms manufacturer na makita ng kanilang mga potensyal na kliyente. Sa pandaigdigang perspektibo, ang pangyayaring ito ay hindi lamang usapin ng reputasyon, kundi isa ring strategic na kabawasan sa impluensyang militar ng China. Ipinapakita nito na sa kabila ng kanilang malawakang military buildup at agresibong export campaign ng mga armas, may malaking kakulangan pa rin sa kalidad, reliability at combat readiness ng kanilang mga produkto. Ito rin ay patunay na ang pagsalig ng Pakistan sa mga Chinese-supplied weapons ay may mga kalakip na panganib na maaaring makapagpalala pa sa kanilang depensang estado. Habang nagpapatuloy ang sagupaan sa pagitan ng India at Pakistan, ang China ay patuloy na napapahiya sa mata ng international defense community. Ang kabiguang teknikal ng kanilang mga produkto ay tumatamang hindi lamang sa kasalukuyang reputasyon, kundi sa mga susunod pang kontrata at sales deals na maaaring mawala o tuluyang kanselahin. Sa likod ng lahat ng ito, nananatiling tahimik ang Beijing, ngunit alam ng lahat na ang mga ulat na ito ay nagdudulot ng matinding pressure sa loob ng Chinese Communist Party, partikular sa kanilang military-industrial complex na matagal nang isinusulong bilang kapalit ng mga Western systems sa mga bansang gaya ng Pakistan. Sa huli, ang tunay na tanong ngayon ay hindi lang kung gaano kalakas ang mga armas ng China sa papel, kundi kung gaano ito fahina sa aktwal na labanan. Sa ngayon, malinaw na sa ilalim ng presyur ng digmaan, ang mga gawa ng Beijing ay naglalantad ng kanilang tunay na anyo. Marupok, hindi subok at delikado para sa sinumang aangkin nito bilang sandata ng pambansang seguridad. Matapos ang matagumpay na unang bugso ng opensiba ng India noong Mayo 7, sinundan ito ng isa pang yugto ng ganti mula sa panig ng Pakistan. Sa layuning tumugon sa pinsalang dulot ng Operation Sinindhur, naglunsad ang Pakistan ng isang coordinated drone assault sa loob ng teritoryo ng India. Ilang daang drone ang sabay-sabay na pinakawalan patungong Indian airspace, isang hakbang na ikinagulat ng marami at naging mitsa ng mas malawak na military escalation. Ngunit bago pa man tuluyang magdulot ng matinding pinsala, agad ring gumanti ang India sa pamamagitan ng pagtutok sa mas maselang target, ang air defense networks ng Pakistan na pinalakas ng Chinese technology. Noong Mayo 8, muling umigting ang tensyon sa ere. Sa pamamagitan ng precision strikes na isinagawa ng Rafale fighter jets at Scalp missiles, matagumpay na tinarget ng Indian Air Force ang critical radar installations at air defense positions sa lungsod ng Lahore. Ang mga bateryang Q-16 at mga radar facility na tumutulong sa Pakistan sa pagbabantay sa himpapawid nito ay uluyang nawasak. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Lahore, nagsimula ang mga pagsabo bago maghating gabi at tumagal ng mahigit 20 minuto. Ang mga sirena ng air raid ay halos hindi na nakatulong upang iwasan ang panik sa mga kabahayan habang unti-unting nagliliyab ang kalangitan dulot ng mga missile impact. Ang pagkasira ng air defense systems ng Pakistan ay nagresulta sa isang malawak na vacuum sa kanilang aerial defense grid. Sa tawalan ng radar coverage at interception capability, naging lantad ang himpapawid ng bansa sa mga susunod pang opensiba. Ito ay tila inihanda ng India bilang hakbang para sa mas malalim pang paglusob. At gaya ng inaasahan, makalipas lamang ng isang araw, noong Mayo 9, ay sinimulan ng India ang ikatlong yugto ng kanilang operasyon. Sa pagkakataong ito, ang target ay 11 air bases ng Pakistan,
kabilang ang mga strategic locations gaya ng Nukan Air Base malapit sa Rawalpindi, isang critical facility para sa air refueling operations ng Pakistani Air Force. Gamit ang kombinasyon ng BrahMos supersonic cruise missiles, Hammer glide bombs that Rafael launched SCALP missiles, isinagawa ng India ang coordinated strike upang lubusang in-neutralize ang operational capacity ng Pakistan sa ere. Tinamaan din ang Rafiki Base sa Sorkot at ilang iba pang lokasyon ay tinuturing na strategic launch points para sa air combat operations. Ang resulta ng operasyon ay hindi lamang pisikal na pagkasira ng mga runway at facilities, kundi isang psychological blow sa militar ng Pakistan. Maraming ulat ang nagsabing nataranta at natigilan ang ilang bahagi ng Pakistani High Command matapos mapagtantong hindi nila naagapan ang pinsala. Isang senior analyst mula sa New Delhi ang nagsabi na flattening air bases is not just about destroying buildings. It's about erasing the enemy's capability to respond. Kasabay ng matitinding opensiba mula sa India ay ang biglaang pag-angat ng misinformation sa media, lalo na mula sa panig ng Pakistan. Sa kalagitnaan ng lumalalang sagupaan, naglabas ng pahayag ang Islamabad na umano'y nakapagpabagsak sila ng 5 fighter jets ng India at isang unmanned drone. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang ebidensya ng nasabing pagkapanalo ay makikita sa social media. Ngunit nang hinga ng konkretong ebidensya sa isang internasyonal na panayam, hindi na ipakita ng Pakistani officials ang anumang larawan, video o wreckage na magpapatunay sa kanilang pahayag. Ang tanging tugon nila ay ang pagsabing, "Tingnan nyo sa Indian social media, nandoon ang ebidensya." Sa kabila ng kakulangan ng dokumentado at beripikadong impormasyon, umalat pa rin ang balita na di umano'y Chinese-made missiles ng Pakistan ang ginamit upang pabagsakin ang mga Rafael jets ng India. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang posibilidad na may information warfare na naganap. Sa mga araw kasunod ng opensiba, nadiskubre ang presensya ng mga peking CCP-linked accounts na nagpapalaganap ng larawan at video ng mga diumanoy bumagsak na Indian jets, na ayon sa ilang analysis ay peke o lumang larawan mula sa ibang insidente. Ang nasabing propaganda ay tila may layuning protektahan ang imahe ng Chinese defense industry na noong panahong iyon ay sumasailalim sa mabigat na kritisismo dahil sa pagkabigo ng mga armas na ibinenta sa Pakistan. Ang layunin ng Peking propaganda ay malinaw, ipakitang epektibo at maaasahan ang mga Chinese weapons, partikular ang air defense systems at missiles, upang madagdagan pa ang kanilang market sales sa ibang bansang potensyal na kliyente. Sa gitna ng kawalan ng totoong ebidensya, maraming mga mamamayan at analysts ang naiwan sa dilim. Ngunit hindi nagtagal, naglabas ang India ng konkretong satellite imagery na nagpapatunay sa mga target na kanilang tinamaan. Sa nasabing presentasyon, makikita ang before and after images ng mga critical radar installations gaya ng Chunia, Arifala at Seroda Airfield. Ang mga imahe ay nagpapakita ng precision strike points at ang lawak ng pinsala na ikinabigo ng Pakistani air defenses. Sa partikular, ipinakita rin ang nasirang radar tower ng Chunia Air Defense Complex na tinamaan noong Mayo 7 at 8. Ipinakita rin ang Seroda Airfield na tinarget ang runway sa dalawang bahagi gamit ang high-precision munitions. Sa Arifala naman, lubos na nawasak ang pangunanging radar head base sa zoomed image na isinapubliko ng Indian Defense Ministry. Lahat ng ito ay nagbigay linaw sa mga pangyayari at tuluyang nagpabagsak sa narrative na nililikha ng Pakistani media at Chinese propaganda. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang opensiba ng India ay hindi lamang militar, kundi impormasyon din ang saklaw. Sa panahon ng modernong digmaan, hindi sapat ang missiles at jets, mahalaga rin ang paghawak sa katotohanan. At habang ang Pakistan ay umaasa sa propaganda at walang ebidensyang pahayag, ang India ay tila mas maingat at detalyado sa pagpapakita ng resulta ng kanilang operasyon. Sa huli, ang tunay na pagkapanalo sa ganitong klasing tunggalian ay hindi lamang nasusukat sa dami ng target na winasak,
kundi sa kredibilidad ng mensaheng ipinaparating sa buong mundo.